O mga kababayan, ano ba to? Grabe kasalbahe itong bangag administration na ito mga kababayan. No? Grabe na talaga ang ginawa nila mga kababayan sa mga kritiko. Ang pinakahuling biktima mga kababayan ay si Jason Sa. Alam nyo ba na okay, sige, sinampahan nila ng kaso si Jason Sa mga kababayan dahil sa cyber libel. Dahil, unang-una na biktima si Jason Sa doon sa peking medical records sa di umano ni bangag mga kababayan na sa tingin natin ang mga bangag lang din ang nagtanim mga kababayan. Pinakagat nila si Jason Sa at shinare ito sa kanyang Facebook page mga kababayan. At yun, nabiktima si Jason Sa at na-share niya, siya na ngayon ang sinampahan ng cyber libel. Sa halip na tugisin mga kababayan kung sino talaga ang nagpakalat ng medical records sa iyon. Siya ang nakulong. Pero okay lang kung sampahan ng kaso mga kababayan para sa korte na magkaalaman. Pero subalit datapwat, mayroong ginawang kababuyan ang mga bangag mga kababayan. Dininay nila na mag-post ng bail. Etong si Jason Sa. Gusto nilang ikulong mga kababayan habang nagtatrial. Nagbebenda naman sila ng law mga kababayan dahil etong kanyang kasong cyber libel mga kababayan at unlawful publication. Magaan na kaso lang yan mga kababayan eh. Allowed ka na mag-post ng bail niyan. Pero hindi. Under the bangag administration, nilagay talaga doon mga kababayan na hindi pwedeng magpiyansa si Jason Sa. Ano ba tong mga animal? Matinding kababuyan na mga kababayan. Daig pa ang martial law. Pure evil na kababayan ginagawa ng administrasyong ito. Daig pa ang kriminal ang pagturing nila kay Jason Sa. Na yung hindi pwedeng mag-post ng bail mga kababayan, ayun lang mayroong sentensyang reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakabilanggo. Etong kaso ni Mr. Jason Sa mga kababayan is up to 6 years lang naman mga kababayan. Cyber libel. At wala talagang reason na hindi siya pwedeng mag-post ng bail. Kahit sinong abogado mga kababayan, alam yan. Pero ang mga bangag na ito, nagbebenda naman ng law. Panoorin niyo po. Bago ngayong gabi, inaresto ang dating TV host kagabi yan, na si Jason Sa sa kasong cyber libel. Kaugnayan sa pagpapakalat umano niya ng peking medical records ng Pangulo online. Ayan mga kababayan, yan ang purpose nila. Let this be a lesson mga kababayan dahil maraming beses na nila yung ginawa. Magpapakalat sila ng mga dokumento, kung ano-ano mga kababayan na peke, and then deliberately ipapa-viral nila mga kababayan, and then kung mayroong mga kahanay nating mga DDS ang kakagat, yan na ngayon ang kakasuhan. Kung may mali man dito mga kababayan si Jason Sa, ay yung hindi niya pag-verify muna mga kababayan kung totoo ba ito. Pero yung intention niya mga kababayan, akala talaga niya totoo. Malay ba niya na hindi legit iyon mga kababayan? Pero hindi yan ang issue. Ang issue dito mga kababayan, bakit hindi siya pwedeng magpiyansa? Cyber libel? To Lord. Ayan Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Matanda na si Manong J, no? NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division, at tapos mayroon pa siyang mga kababayan, ano nga ba yung sakit niya? COPD, parang ganyan mga kababayan na parang hirap maghuminga, laging inuubo, ganyan mga kababayan, something in the respiratory. Tactical Intelligence Division, ang dating TV host na si Jason Sa. Ayan, pinusasa na Kaugnay ito ng reklamong cyber libel bunsod ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng mga peking medical record, kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos online. Yes, Lord. Yan mga kababayan. Unang-una, bakit si Jason Sa ang kakasuhan lang? Dapat talaga ang ginawa ng NBI, inimbestigahan nila mga kababayan kung sino talaga yung source nung medical record sa iyon. Hindi naman yun una kay Jason Sa Bago pinost yun ni Jason Sa mga kababayan, kalat na yun. Nirepost lang niya. Nabiktima siya. At tingnan nyo, basahin nyo doon sa dulo mga kababayan, not bailable. Walang hiya. Napakawalang hiya. At akala ba natin mga kababayan, hindi pwedeng magsampa ng kaso ang presidente. At the same time, immune siya din sa kaso. Bakit ito? Si Bangag na ba ang nagsampa ng kaso dito? Online. Na-issue po kanina ng warrant ng Eto si Matibag mga kababayan Ikaw Matibag, mananagot ka sa batas pag wala na yung amo mong po singagba. kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad po nating pinakilos ang Ikaw din. Ito, maliwanag na abuse ito mga kababayan. And then, yung pagsisinungaling pa nito sa sa Congress. Mga buladas nito mga kababayan. Kasama na yun. TCD, ang TRD at ang CCD po natin Banda ka, is a joint Matibag. operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City
At sa kasalukuyan po, pinoprocess po ngayon ng NBI po. Oh, bending dalo na naman kayo, walang bail. Ito po ikaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita. Grabe no, nauna pa mga kababayan itong mga lumalaban sa korupsyon ng Marcos, nagsisiwalat mga kababayan. Kritiko, nauna pang nakulong kaysa doon sa nagnakaw sa kaban ng bayan, nagmaleta mga kababayan. Sa ating pong Pangulo. Oh. At ito nga po. Wala kayong napakulong na mga kurakot tapos mga kritiko. Grabe, isa-isang pinakulong mga kababayan. Kasunod dyan ha, kasunod yan mga kababayan, si Ka-Eric din. Oh, si Ka-Eric din. Mayroon na nga, ilang kaso na yan ni Ka-Eric mga kababayan. To, no bail po ito. Oh, no bail, oh. No bail. Saan ka? Cyber libel, no bail? Kay Sonza, mapapiyansa na dapat siya nang biglang inabutan ng NBI agents sa kanyang tirangan sa Quezon City. I know this is all set up, so don't worry. Oo. Expect this to happen. Set up. Kagaya nung mga kababayan, sinasabi ni Mike Defensor, yung ginawa sa negosyo ng kanyang asawa at anak. No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge Talagang sinadya nila mga kababayan na Thursday evening, tapos kinabukasan May 1, holiday. Saturday, walang opisina. Sunday, walang opisina. So kung magpa-process na sila ng kanilang appeals mga kababayan, diba, ilalaban pa nila kung pwede makapagpiyansa. Sa Monday pa, so matutulog sa kulungan mga kababayan si Jason Sa. was supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, Oo. no, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. Oo nga no, bakit kaya? Grabe ito mga kababayan, maliwanag na itong paglabag. Tapos, nasaan na yung mga righteous mga kababayan na nagpuputak nung panahon mga kababayan ni Tatay Digong? Na kaunting bagay lang dati, putak na sila ng putak. Pero ito ngayon, no bail. Sige, hayaan nyo yan. Hindi pwedeng magsampa ng kaso. Ang daming pwedeng masampahan ng cyber libel sa inyo. Kung i-apply din yan sa inyo, mga dilawan, mga bangag later on, na magno-no bail, mag-iiyak na kayo. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Handa naman daw si Sonza na tumalima sa proseso na kakibat ng kanyang pagkakaresto. Inaasahang bukas ay magre-return ng warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil sa holiday, Yan mga kababayan, sinadya nila Gusto nilang matulog doon mga kababayan si Jason sa kulungan. posibleng ilipat sa NBI detention facility si Sonza mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. John Consulta, GMA News. No bail. Samantala mga kababayan, ito yun. The camp of veteran broadcaster Jay Sonza is raising Pumalag mga kababayan ang kanyang kampo. Bakit hindi siya payagang magpiyansa? questions over the legality of his arrest last night over cyber libel charges. This after a Pasay City Court declared his charges are non-bailable. Talagang kalokohan na mga kababayan. Kritiko lang ng bangag ba kababayan, no bail agad. Cyber libel. Tapos, yung talagang mga kidnapper, mga durugista nakakalaya. What Andrea Salve is on the line from Pasay City. Hi, Andrea. Go ahead. Kabangagan. My counsel for Jay Sonza, Attorney Mark Tolentino, is calling the issuance of a non-bailable warrant against his client highly irregular. Yan mga kababayan, kung sino man ang judge ang nag-issue ng warrant of arrest na yan at naglagay ng no bail mga kababayan, panagutin din yan, dapat na ipadisbar. Ang pang-aabuso na ito Pang-aabuso na ito mga kababayan. And legally questionable. Sonza was arrested by agents of the NBI Thursday night over charges of unlawful publication and violation of the Cybercrime Prevention Act. These are in connection with the alleged spread of fake medical records linked to President Bongbong Marcos. Bangag pa. Uy, NBI, dapat imbestigahan nyo kung saan yun nag-originate. Baka mga kababayan imbestigahan talaga. Matitrace na doon din sa mga bangag mga kababayan nang galing yung yang peke na yan.
Tinanim. According to his lawyer, unlawful publication is generally considered a bailable offense under existing rules and practice. Tolentino also points out that courts typically issue a summons first rather than Oo a nga. warrant of arrest in Talagang cases like panghaharas this. ito. Sonza's camp says it will move to challenge the warrant either through a motion to recall or a motion to quash, while also seeking clarification on the proper application of bail. The lawyer adds they will exhaust all available legal remedies to defend his client. Uy, si Ka-Eric, mga kababayan, kung mayroon kayong paka-reach out kayo kay Ka-Eric, kailangan pa niya, mga kababayan, ng pampiyansa. 80,000 on the spot daw, mga kababayan, kailangan para makapiyansa siya. Yan ang sabi niya. Following booking procedures, Sonza was transferred to the NBI detention facility in Muntinlupa, where he will remain while awaiting further legal proceedings. Back to you, Mai. Thank you, Andrea Salve. No? Welcome to Bangag, Pilipinas, mga kababayan. Bago ngayong gabi, inaresto ang dating TV host na si Jay Sonza sa kasong cyber libel. Kaugnayan sa niya pabing apekto. Ganito kasalbahi ang gobyernong ito. Samantala, dito tayo, mga kababayan, ha. Maganda rin itong talakayan ni Doc Lorraine Badoy at ni Madam Professor Ana Malindogoy. Tungkol din ito sa ekonomiya, mga kababayan, under the Bangag administration. Sa akin, parang ganito ba talaga ang Pilipinas? That's a big question at the moment for me. Ganito na lang, ganito na. Dahil naghalal tayo, nagkamali tayo sa paghahalal ng isang presidenteng kagaya ni Marcos. Para bang wala na ba tayong pwedeng pag-uusapan? Kasi every time I open my Facebook or I open the, like for example, yung links to news, like Manila Times, Manila Standard, Inquirer, lahat na lang ino-open ko, ibig kahit na mga minsan, lahat ang nakikita ko, sis. Wala nang ibang nakabalandra kundi ang impeachment. Ay, oo nga no, mga kababayan, no. Para nang, yan na-focus ng Pilipinas, mga kababayan, sa sa gitna ng krisis ngayon. Impeachment? Ay, Diyos ko Lord. Sa VP. Because I Kung also wala think bang, they're trying distraction? Dahil hindi, they're trying to distract. Also, they really have to take Distraction para papagtakpan, mga kababayan, ang kanilang gawain. Pangungurakot, pang-divert. Inday out of the running because si Inday lang ang magpapapanagot sa kanila. Wala nang iba. The rest, the others will be arreglo, but it's only Inday. And they know Arreglo that. di bobo. They know that ito mga magnanakaw na yan, alam nila, pag si Inday na naging president at Walang maging arreglo. president siya, talagang hihima sila ng rehas. At alam nila yan. Unahin si Marcos, si Sandro, si Admiral, si Martin Romualdez, yan. Pati na yung si Matibag. No? So, alam din ni Bangag yan, nakasama siya doon. Bangag. No, so they're doing everything, no? It's an existential thing, no? Of course, malinaw yan sa atin. Ang ko lang doon, parang, itong, aside from the fact that they want Inday out, I think it's also one way of distracting the people from the real problems of the country. Tapos, mga kababayan, kasabwat, mga kababayan, parte sa problema ang media. Kasi the country is really facing a lot of things. Like for example, ang investment environment mo going down. The mere fact that the peso is higher, the peso is weaker than the dollar, ibig sabihin that's not really good when you talk about investment. Corruption index mo is higher. Siguro number 3 tayo sa ASEAN when you talk about corruption in terms of rank. Oo nga. Number 3. Marcos! But Marcos is not, pinakakurakot. Bangag is not worried. He said, at least we're number 3, we're not number 1. Ay, Diyos ko Lord. Kunting kembot na lang, Marcos. That's the kind of problem that we're Hindi, having. that's the kind of mentality that he has. Na para bang, sir, pwede ba? Or, Sabi, at least hindi kami number 1. excuse me, Mr. President. Stupid! Ang punto dyan, bago ikaw, malayo-malayo tayo. Consider tayo as, mga kababayan, moderate lang. Pero ngayon, kabilang na tayo doon sa mga talagang most corrupt. Number 3 po tayo. Understandable yung number 1 and number 2 because they're still like, kumbaga new republics pa lang yan eh. They're on the process. Magulo-gulo mga kababayan ang mga bansang iyon. Pero tayo, to think na yung dati nating standing mga kababayan, lalo-lalo sa panahon ni Tatay Digong, maganda. Tapos pag-upo ni Bangag, naging ganyan. Something is wrong with the head. So, strengthening their politics and their governance. Kasi, like for example, Cambodia is like 28 years of existence as a republic? Yeah. I mean, they're still honing and they're still strengthening their government and their political system. And what about the Philippines? How long
Diba? Parang Ana, I have a that is question. not a comparative. Ana, and ano, what Hindi na tayo yan lalayo mga kababayan kung kailan tayo na establish as a country. Ikumpara na lang natin bago umupo si Marcos. Di ba? Umupo ang bangag, talagang bagsak lahat. makes it worse, am I correct? Is that this dismal corruption index Dismal, that shows that we're the top 3 of the worst. Top 3, top is- 4, I think. And also Top 3, top 3. the 62 peso Tapos ang response pa ni bangag, at least hindi number 1. dollar rate, yeah. dollar peso is directly connected to the corruption of Bongbong Marcos, correct? Yeah. Yan ang masaklap. Yes, No? I would say yes. And also, ito pa ang worst. Okay, napag-usapan na rin natin yung corruption, ha? Okay, Corruption. siya mismo, o inamin ni BBM na may corruption. Yes, inamin niya mismo yan mga kababayan. Hindi na niya madideny. Dahil siya na nga mismo ang nagsabing, magpaimbestiga tayo. Mahiya naman tayo. Dapat nga mga kababayan, mahiya naman tayo dahil kasama siya eh. Pero ang sabi niya, mahiya naman kayo. Oh. So inamin niya may corruption. Ang flood control. Nagtayo siya ng ICI para daw imbestigahan. Tapos, nagkaroon ng Senate hearing on that. And then, Oh, Senate hearing tapos sa tuwing mapupunta na ang usapan sa kanya mga kababayan, stop ang hearing. Ayan, mga unggoy mga kababayan, no? Mga matsin. kami pang etchiboreche na ginagawa ang DOJ on this. Ang tanong ko sa'yo, anong resulta talaga? May resulta ba? Isang taon na natin pinag-uusapan yung flood control. Ang pinag-uusapan natin, sister, Wala, mga kababayan, walang resulta. flood control pa lang, that's DPWH pa lang na agency. Wala pa dyan ang How much more kung busisain talaga mga kababayan ang lahat-lahat. agriculture, ang smuggling mo. Diyos ko, kung pwede ko lang, in a matter of time, I will write something about this smuggling on irrigation and agriculture. Oh, yan mga kababayan, smuggling na ang 'di ba? Ang nasasabing involved diyan, sabi ni Zaldico na mismo ay ang pamilya ng Palaka. Hindi, mayroon lang ako tinatapos right now. On the other hand, mayroon kang iba pang mga agency na hindi natatouch when you talk about corruption. Ang tanong ko sa'yo, may resulta ba itong mga to? May napakulong ba sila? Or they're using this issue also to pressure some politician, especially when in relation to the impeachment. If in any case, there will be a trial. Yan, tama ka dyan. Diba, pinapabilis ni Lacson mga kababayan dahil yan ang kanyang pang blackmail. Pang blackmail sa mga senador mga kababayan dahil yung nauna nilang report mga kababayan, ang focus doon, sina Cheese, sina Villanueva, na ang nagturo lang din mga kababayan yung, di ba? si Bernardo ba yun? Na talagang hands-on si Boying na nandun. The Senate. Alam mo yun? Parang, ang dami niyong etchebureche sa corruption Dami na mong sinasabi niyo. Pero at the end of the day, wala kayong nagagawa to resolve really the corruption in your own government. Kasi ang Senate walang... ano bang sinabi ni Ping? Balingding Lacson? siya. Ano ba ang resulta na kanyang Ang sabi niya, hindi daw siya bakla. Oh, yan lang. Bakla talaga. Hindi ako bakla. Babae ako. Investigation. Wala. Because Ping also got a maleta. Diba? They're all, in other words, the government has become a criminal syndicate. Where Precisely. they're covering up for each other. More so for the mastermind, Bongbong Marcos. Diba? Oh, nasabi mo, ito lang, simple lang. Martin Romualdez came out with a video, di ba? And it was, to be frank with you, it's a very savvy, politically savvy video. But if you dissect Martin Romualdez revelation or what you call video whatsoever, iisa lang ang pinupunto ni Martin Romualdez eh. If you're asking me about corruption, Martin Romualdez saying, you have to understand that there's such a thing as implementation. Asan yun? Isa lang yung pinupunta niya, it's in the executive level. Sino ba ang nasa executive? Di ba? Sino ba ang head ng executive? Di ba? But Martin, of course, is a liar. Of Because course, he was also part of the execution. He was also, he dipped his hands there also. Okay, so he's also lying. No? Wala naman, it's not about saying na Martin Romualdez is not part of it. Because definitely everyone in this in the Philippines. That's so funny. What an understatement. Hindi naman sa innocent siya. Hindi naman sa innocent siya talaga. Kasi hindi naman, di ba? Pero what I'm saying is, even him, kasi nagkakagulo na ata sila, madali lang naman
madali lang may dissect yung sinasabi niya eh. Kung gusto niyo, kumbaga, kung ako guguho, di gumuho na kung sino talaga ang dapat gumuho din. Also, no, Professor Ana, plunder charges were filed against Martin Romualdez using the testimonies of Gutesa and the 18 soldiers, di ba? But the 18 soldiers in Gutesa named BBM. So if you're just charging Martin and you're not charging Bangag, you're covering up. You're part of the cover up. You're covering up for Bangag, okay? And I don't buy it eh. I really don't buy it. And it's just a huge, because all of them in Congress, they're fighting for their lives. Ito mga magnanakaw, di ba? That's why they're like that with Inday, di ba? They're fighting for their lives, no? Kasi when Inday becomes president, lagot sila. But no one is fighting for his life more than Bangag. So he's doing all of this distraction, di ba? He's doing all of this distraction, no? Because kailangan niya umabot ng 2028 kasi he's in danger of being, people are screaming for his head right now, pero ang kapal ng mukha hindi bumababa, di ba? Hindi talaga siya bababa. So for me, all of that is a play. Kasi I'm the kind of person that wants to that likes to learn my lesson, di ba? So, and what has this person taught us? What has the team of Marcos taught us? Number one, that they steal. Number two, that they lie. They violate laws with impunity. So they're not. I'd be really stupid if I believe all of this, di ba? And I don't like to be stupid. But what I'm saying is, if you really put it together, itong mga whatever destruction or kahit na mga revelation ng sarili-sarili nila, magkakasama naman yan eh. Kasama yan sila eh. Isa lang naman yan eh. Diba? Alam naman natin yun. Pero what I'm saying is, isa lang, kung may i-blame ka sa lahat ng nangyayari, doon ka sa puno. Of course, yeah. Diba? Sino ba ang puno dyan? Sino ba ang ulo ng lahat? Diba, ganun lang yun kasimple. Kasi, ang issue kasi dyan is command responsibility. Yes, yeah. That's really the case. It's the command responsibility, may it be in corruption cases, may it be in the economy, may it be how you respond to the energy crisis in the Philippines. It all boils down to one thing. It's who is on the top. And if on the top, the person on the top hindi makasolve nito, better for you to, diba, step down. Pero hindi naman nila gagawin yun. Alam natin, iwan ay. At karamihan ng mga Pilipino, alam natin hindi. They will stay in power. And problema pa dyan, sis, hindi lang staying in power, even staying longer than necessary. Beyond, definitely Yun that's yung the problema. game plan. Hindi sila bababa, no? Yun ang problema, sis. So, saan ka? Ang tanong ko Problema nila yun. Dahil magiging problema nila ang Pilipino. Lagot sila, mas marami tayo. At saka, ang ano lang dun, imagine the crisis that we have, economic-wise, okay? Yeah. Political-wise, foreign policy-wise. If the same people will stay in power beyond necessary, meaning beyond 2028, anong klaseng Pilipinas ang kainan? Ano na mangyayari sa Pilipinas, really? Sister Annabelle, I have a question. This is right talaga, you're right on your alley talaga. One of the things that I think that there's distracting us with, from is the EDCA. How many the hectares? How many 4,000 could you tell us what it is again? Give a brief background. Oh my God, this is crazy. Yeah. 4,000 acres or hectares? Hectares, sister, ang pinag-uusapan ha. Hindi ito yung ano lang. Ganito kalaki. At ito ang sinasabi nila na gagawin daw ng United States na economic security zone. You forget about the economic part kasi hindi yan economic, sister. At mga kababayan, security zone. Okay? Ang unang question dyan is ganito. 2 years for free. 2 years, for free. Ibig sabihin sila magbabayad, sister, for 4,000 hectares of land na gagamitin nila sa Pilipinas, sa mga Amerikano. Libre. Ang tanong ko, papayag ka bang libre yan? Bakit kailangan maging libre yan? Ang question dyan, Mr. President, talaga bang libre yan? Papayag ka? That's crazy. Alam mo, for one, wait 2 seconds nga. You know what I think the exchange is? For him to stay in power. Of course, the Americans backing him up. Not only him. Actually, the Americans are moving against the Duterte and talking to certain politicians in the Philippines, especially may kinalaman din dyan sa impeachment. Ako, kung pwede lang ako magsalita ng lahat-lahat, ng alam ko
Pero hindi ngayon. Hindi ngayon. May tagatapos pa ako eh. Tapusin ko lang yun. Okay. Pangalawa is libre, no? 2,000. Libre ang land rent for 2 years daw. Second is, when you talk about this, may issue yan ng sovereignty. Because yung 400 hectares of land will be administered by the Americans. Ang tanong, tayo bang may control dyan o wala? Because if we don't have control over this, then it's an issue of sovereignty. It's in our land, but yet we cannot control it. And they will control it. Ang tanong, ganito na ba talaga tayo na-reduce? Wala na ba tayong kahihiyan? Wala na ba tayong dignidad na pati ba naman na i-compromise mo ang sovereignty mo para lang magstay sa power, para lang i-back up si Marcos Jr. to be in power more than necessary? Ganito na ba talaga kapalan ng mukha na ito, sister eh? Yeah. Hindi, usapin na to ng soberenya ng bansa mo eh. Ibig sabihin, wala kang you don't have independence at ano nangyari sa history ng Pilipinas na pinaglaban mo ang soberenya mo mulang 1850, kopong-kopong na panahon ni Rizal, panahon ni Bonifacio, panahon ng Second World War until now. So, babalik ka dun sa issue ng na magiging tawag nito, a colonial state still in the 21st century? Grabe, no? What a tragedy. No? Oo, in exchange for what? In exchange for him to stay in power, in exchange for him to be backed up by the United States para maging stable ang kanyang 2 years in office? My God. So that he can steal more from the Filipino people. Yeah, my God. So that he can destroy our Filipino institutions even more, diba? And then another thing, since it's a security hub, ang tingin ko dyan, nag-start na ammunition factory, naval assets ng Amerikano pwede din pumunta dyan. At saka kung ano-ano pang mga security possible na mga related defense and military businesses na pwedeng pumasok dyan sa so-called economic security zone na nakokontrolin ng Amerikano. Ang tanong, when you talk about regional security, when you talk about other countries, ano ang kanilang mafe-feel? And when you talk about China being an perceived competitor ng United States, anong tingin nila sa Pilipinas? Diba? And one more thing. Last thing, sister. Kapag ang isang bansa masyadong mini-militarize at may mga ganitong mga initiative coming from a declining superpower, there is something, may quote-unquote, may futuristic na kapapupuntahan yan. Ibig sabihin, this declining superpower is preparing for something in a matter of time as against to another rising power in the region. So you're saying that Bangag has placed the entire country in danger? Of course. That I can tell you, yes. Yes. Why? Yes, because we cannot deny the fact that the United States and China are a competitor. The US will not go down in history would decline without a fight. And one way the US usually do its fight is not just about economic, it's all about military. So a marami na geopolitical science, international relations expert, security expert, diba? Matagal na natin pinag-uusapan na maybe in the future there will be a confrontation between these two, not necessarily economically only but militarily, over probably Taiwan or over about the South China Sea. So anong ginagawa nila sa Pilipinas? Ginagawa tayong living what? Military base. Not only military base, parang military supply chain. Para the supply chain ng Amerika is ililipat nila sa Pilipinas. So I'm saying why I said military base is that they're pretending it's not a military base, diba? What bullshit did they say it was? It was a economic security hub that will generate economic incentives for the Philippines that will create daw jobs. Ano yung jobs para tayo pa magpapasalamat sa kanila? Magpasalamat daw tayo talaga itong mga Amerikanong to. No? Hindi lang yung Amerikano kasi ang ganito kasi yung sister. Americans, we are expecting them to be like this. Yeah, correct. That's true. We know that already. It's in history. Wherever you go in this world, you go to the Middle East, you go to Latin America, you go to certain parts of the world. We know that the United States is like that, and they will do that for their own interest, strategic interest. Now, the question is, why in the hell Marcos Jr. is allowing this? Why do you allow this? Precisely because you want to stay in power? Or you want to be what?
to exploit more the country for your own benefit? And what the hell is wrong with you? And ano ka bang klaseng Pinoy? Pilipino ka ba talaga o Amerikano ka? Yan ang tanong ko sa I kanya. think kasi, no, Anna, we're asking the impossible from someone who's fully incapable to lead the country. Because he's a drug addict, di ba? And you were talking about the I think I call him a drug addict because that's what he is. Kasi in the real world, if you refuse a hair follicle drug test, the presumption is that you're positive for drugs kaya ayaw mo, and you're not hired and you're fired, di ba? So, yung sovereignty na sinasabi mo, you talked about history, ganyan, but in the recent times lang, he surrendered a Filipino citizen to a foreign country, PRRD, right? That's So, sa really madaling salita, Oh. this guy, this Bongbong Marcos, has no idea what sovereignty is, has no respect for it. And how can he when he has an illness that's very serious, diba? Very serious illness. So, and then on top of that, all of these things that he's doing, he cannot do alone eh. So there are people who are propping him up, no? Marami na nakikinabang sa kanya at this Oh, point. yun. Kasi marami din siyang mga, alam mo, sister, itong issue na to, 4,000 hectares and all other issues related to the militarization of the Philippines by the Americans being allowed by this government of Bongbong Marcos is actually a violation of public trust. Yeah. Because the president's... Bawal din sa constitution yan, paglabag sa, sister, I'm sorry, paglabag din sa ligang batas natin. Precisely. So Okay, it's go a ahead. I'm sorry, violation I of public interrupted. trust. Yeah. The president's primary job is to uphold the constitution and to protect the sovereignty of the country. Now, if you cannot protect the sovereignty of the country and you cannot uphold the constitution, you're violating the public trust entrusted to you by the Filipino people. So actually, it's kung impeachment ang pag-uusapan, that's impeachable offense. Yeah. Pero who will impeach him? No one, because he controls the Congress and even to a certain extent the Senate. That's the irony of it all. Now, how come you have a president who cannot even protect the basic job and the basic responsibility that he needs to uphold? Imagine that. Wait there. Here, can I move a little bit, ha? Kasi, but it's also connected. Kasi he's now the Philippines, the chairmanship of the ASEAN, di ba? Yeah. And I was thinking kasi, how can you be, it's such an embarrassment because the concerns of the ASEAN as a region, major failure si Bongbong Marcos, di ba? Like the handling of the Middle East crisis, the security of our region. Could you talk about that a little bit more? Okay. Ang kasi may ASEAN summit soon, sister. Yeah, I think it will be in Cebu around May 8 or so. 2 seconds, 2 seconds. Oo. Kasi we were also chair of the Yeah. ASEAN during PRRD's time. And I am so shocked at what I am seeing. They really do not know what they are doing. It's really run like a sari-sari store. Talagang yung pagwaldas na naman sa pera, kasi merong malaking pera sa ASEAN eh. Ayan na naman, and they don't know where to put it. And it's just ghastly watching it. It's like a freak show. They have no idea how to do the ASEAN. Walang alam. Ang ano kasi dyan, ang chairmanship, supposedly kasi, ang pagkakaroon ng chairmanship sa ASEAN, pag ikaw ang nag-host, ikaw ang chairman, that adds prestige to your country. Kasi syempre, ikaw yung host, ikaw yung may upper hand, what issues to discuss. But ang question lagi ngayon sa region, given everything that's going on in the Philippines domestically, ang gulo-gulo. Ang gulo talaga ng Pilipinas when you talk about domestic politics. Yeah. And everyone in the region, they know that. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas, nare-report. Alam mo ba, even dito sa China, nare-report yan. May translation lang in Chinese. Pati mga video ng hearing ng... kahit dito. Nare-report na para bang, oh my God, hindi... Ay, sabi ko, oh my God, nakakahiya.